ang isang industrial establishment sa Bustos, Bulacan. Kita sa drone shot kung paanong nilamon ng malakit, nagngangalit na apoy at maitim na usok ang establishmento sa Barangay Bonga Mayor. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog kaninang pasado alas 5 ng hapon. Umabot pa ito sa ika-4 na alarma bago tuluyang naapula kaninang pasado alas 10 ng gabi. Kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa, bunsod ng masamang panahon. 5 na ang patay. Sa Liloan, Cebu, malabuhawing hangin naman ang naranasan. May report si Mark Salazar. Nagsiliparan ng mga debris nang biglang lumakas ang hangin sa Liloan, Cebu. Dali-daling bumaba ang mga sakay ng kotseng yan at pumasok sa establishmento para hindi tangayin ang napakalakas na hangin. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 4 na po ang nasirang bahay. Grabe yun. Galing outing at pauwi na sana ang pick-up na yan nang tangayin ng rumaragas ang baha. Bunsod ng pag-apaw ng creek sa Carmen, Cebu. Nakaakyat sa bato ang 10 sakay ng pick-up at nailigtas kalaunan. Guys, na-rescue na tanan, guys. 7 naman ang tuluyang inanod. Kumpirmadong nasawi ang 3 kabilang ang 2 minor de edad at ang isang babaeng bagong kasal. Hinahanap pa ang 4. Sa Bindoy, Negros Oriental, rumaragas ang baha ang naranasan ng bumuhos ang malakas na ulan. Sa taas ng tubig nasira ang isang dike at pinasok ng tubig ang bahay ng mag-asawang senior citizen. Nailigtas ang lola pero nasawi ang kanyang mister. Namatay rin na isa pang lalaki matapos anurin ng baha. Halos 6 na pong pamilya ang pinalikas. Sa Tigbao, Zamboanga del Sur, gumuho ang lupa bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Hinihinalang natabunan ng lupa ang isang lalaki at patuloy na hinahanap. Humambalang din ang gumuhong lupa at bato sa National Highway kaya nahirapang makadaan ang mga motorista. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinarang ng mga barko ng China ang medical evacuation ng isang Pilipinong sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Nangyari yan nitong July 7. Sa inilabas na video ng Philippine Coast Guard, kitang hinabol at pinalibutan ng mga barko ng China ang inflatable boat ng PCG. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, naging matagumpay ang medical evacuation sa kabila ng hakbang ng China. Nadala sa Palawan ang sundalo. Nabentahan ng sasakyang galing sa rent tangay modus ang isang pulis sa Iloilo City. May report si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. June 29 nang rentahan ng isang magkasintahan ang sasakyang ito sa rent-a-car services ni Christine Poneles sa Iloilo City. 24 oras lang ang napagkasunduan, pero inabot na ng 3 araw, hindi pa rin daw na ibabalik sa kanila ang sasakyan. Medyo kinulbaan ako kay singko doon hindi na amuhaw. Kaya pinuntahan daw ni Christine ang hotel na tinutuluyan ng mga sospek. Doon niya na-discovering peke pala ang mga pangalan at ID na pinasa sa kanya. Naibenta na rin daw ang kanyang sasakyan. At ang nakabili, isang pulis. Documents nga din-submit nila sa buyer, daw original siya nga yellow nga daan. Daan bala nga CR, ma'am. So kung hindi ka sagad magkilatis ang mga ORCR, makahambal ka gid nga ay original gid siya. Ang mas nakapanlulumo, ibinenta pa raw ng pulis at ng asawa nito ang kanilang sasakyan para mabili ang inaalok na sasakyan ng mga sospek sa halagang 365,000 pesos. Sa ngayon na ibalik na kay Christine ang sasakyan. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pulis na nakabili sa sasakyan, pero hindi pa siya nagbibigay ng pahayag. Paalala naman ng pulis siya sa publiko. Red flag na nga daan, sir. Pag naging baligya nga salakyan sa imo ukon gamit, balaan mo na kung pilang presyo sila. Pag-ibaligya sa imo sa barato. Aileen Pedreso, ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umakyat na sa 27 ang nasugatan sa pumalyang fireworks disposal sa Zamboanga City kahapon.
Sa 19 na sugatang tauhan ng PNP, BFP, PCG at Philippine Marines, 5 ang kritikal. 8 sibilyan din ang nasugatan. Nasira naman ang kisame sa check-in area sa passenger terminal building ng Zamboanga International Airport. Wala namang naapektuhang pasahero at na-delay na flight. Patuloy ang investigasyon. Usap-usapan online ang pagbisita ng mga anak ni Chris Aquino sa opisina ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa social media account ng First Lady, pinost ang mga larawan niya at ng magkapatid na Josh at Bimbi. May pasalubong din daw ang dalawa, bagamat di malinaw kung ano ito. Patuloy pa naming hinihingan ng detalye ang Malacanang tungkol dito. Ang netizens, itinuring na plot twist ang pambihirang pagkikita ng manugang ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng mga apo ng yumaong Senador Ninoy Aquino. Ilang dokumento ng mga tinaguriang big boss ng Pogo at kumpanyang iniuugnay kay suspended Mayor Alice Guo ang nadiskubre sa binuksang mga vault sa isang leisure park sa Clark, Pampanga. Posible namang ipaaresto si Guo kung hindi pa rin siya sisipot sa Senate hearing bukas. May report si Mav Gonzalez. Mga bank document, passbook, resibo at engineering at structural plan. Ilan lang ito sa mga tumambad sa mga otoridad nang buksan ang 19 na vault sa sinalakay na villa sa Fontana Leisure Park sa Clark Freeport sa Pampanga. Ang mga naturang villa, inuupahan umano ng mga big boss ng Zune Yuan Technology sa Bamban, Tarlac at mga business partner ni suspended Mayor Alice Guo. Yung mga bank bukas na nakita natin, magagamit ito sa ipapile nating money laundering. And hindi lang ginamit yung bangko na yon para sa transaction dito sa atin, but transaction din sa ibang bansa. Na-recover din ang mga pasaporte ng Chinese fugitive na si Wang Ziyang, isang business partner ni Guo. Pati mga travel pass ni Wang nung pandemic na inisyu ni dating Bamban Mayor Antonio Feliciano. Bakit nag-issue siya ng travel pass sa mga taong pinaghihinalaan natin na mga nagpapatakbo ng illegal pogo? Sinusubukan pa namin kunan ng panig si Guo at Feliciano. Nakakuha rin ng mga importanteng dokumento ng iba pang Baofu incorporators na sina Zhang Ruijin at Lin Baoying na sangkot naman sa malaking money laundering case sa Singapore. Ipapacheck naman sa LTO ang mga na-recover na triplet plaka o triplicate vanity plates. Bukas itutuloy ng Senado ang pagdinig sa mga sinalakay na pogo sa Bamban at sa Porac, Pampanga at ang koneksyon nito kay Guo. Pinasampina na ang alkalde at kanyang mga kaanak. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni Guo na hindi siya dadalo sa pagdinig dahil sa banta umano sa kanyang buhay at lumala umanong physical at mental health. Nagpatingin na raw siya sa mga doktor pero tumanggi umano silang mag-issue ng medical certificate sa takot na mapahiya. Tiniyak ng kanyang abogado na nasa Pilipinas si Guo. Kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila ipersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun. Giit ni Senate President Cheese Escudero, pwede padalhan ng Senado si Guo ng doktor para tingnan ang kalusugan niya. Hindi rin sang-ayon si Escudero na idahilan ng kampo ni Guo ang paghahain ng certiorari. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari, pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya. At hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Dagdag ni Senator Risa Hontiveros, obligasyon ni Guo at kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas. Gas-gas na palusot na raw ang petition for certiorari ng mga umiiwas sa investigasyon. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Person of interest na nagturo kung saan matatagpuan ang mga labi ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Posibleng maging state witness ayon sa PNP. Kampo ni Pastor Apollo Quebuloy. Kinwestiyon ang motibo ng mga umano'y pribadong taong nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para maaresto siya. Sabi naman ni DILG Secretary Benhur Abalos, wala siyang nakikitang mali sa pag-alok ng reward para mahanap ang pastor. Akusasyon ng China na nakakasira sa coral reefs ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi totoo ayon sa National Task Force for West Philippine Sea. Ang China nga raw ang mga nasa likod ng nasirang corals
at nakakaapekto rin sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Pagkuha ng census ng Philippine Statistics Authority magsisimula na sa July 15 at tatagal hanggang September 15. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa idinaos na summit ng Department of Trade and Industry para sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSME, tinuruan ng mga negosyante kung paano makikipagsabayan sa social media para mapalago ang kanilang negosyo. May report si Katrina Son. Ang pagkakasakit ng COVID-19 naging simula ng pagnenegosyo ni Evangeline. Yung nanay ko nagluluto ng ginger everyday yon. Tapos lalagyan niya ng kalamansi or lemon o ng honey. Papainom sa amin kaya wala kami mga sakit. Araw-araw kasi nabibigay ako sa mga frontliners ng mga food. Tapos dinagdag ko yung aking mga sobrang luto. Doon nagsimula yon. Nagsimula sa puhunang 250 pesos ang maliit na negosyo na ngayon ay kumikita na ng 90,000 pesos kada buwan. Inspirasyon naman ni Eva ang namatay na anak para magpursigi sa peanut butter business. Naniniwala ako dun sa mga tumikim at nagsabing masarap at may potensyal. Kaya yun yung nagiging stronghold namin. Aminado ang dalawa, mahirap pakipagsabayan sa big market, lalo na pagdating sa marketing sa social media. Kaya laking pasasalamat nila sa programa ng DTI na Innovate to Elevate MSMEs. Nagkaroon ng 5 araw na learning sessions, trade fair at clinic para sa maliliit na negosyante. Isa sa mga itinuro kung paano gagamitin ang smartphone. Sa picture sa mga produktong ibinibenta, dapat daw iwasan ang direct sunlight. Mas mabuti kung natural light. Itinuturo rin ang paggamit ng reflector. Iwasan gumamit ng glossy background. Mas maganda ang matte finish at malaking no ang paggamit ng flash. Through these, natutulungan niya kami kung paano namin i-market yung product namin sa e-commerce. To help them innovate and use digitalization to make them more competitive in the market. So you really have to be good even on digital or smart photography para ikaw mismo as MSME, alam mo na kung paano gagawin. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Solen Yusa, nagbalik taping bilang si Cassiopeia para sa Encantadia Chronicle Sangre. Are you free today? Aso't pusang mga karakter ni na Barbie Fortesa at David Licauco sa pelikulang That Kind of Love mapapanood na sa mga sinihan simula bukas. Nangyari na ba sa inyo yan in real life? Like as Barbie and David na nagkaangasan kayo? Naangas ka ba? Paangas ba ako? Parang hindi naman. Sa Mano po, alala ko, parang na yata siya sa akin, na bad trip. Kasi late ako. Tama naman. K-pop group na Stray Kids, bibisita sa Pilipinas para sa Dominate World Tour sa Nobyembre. Agency ni Blackpink Jennie, nagsorry kaugnay sa pagbe-vape niya sa indoor area. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kita sa dashcam ang pagsabog sa maternity clinic na yan sa Kyiv, Ukraine. Tinamaan ito ng tumalsik na debris habang nagpapaulan ng missile ang Russia na ikinasawi ng hindi bababa sa 40. Isang children's hospital ang tinamaan ng Russian missile ayon sa Ukrainian authorities. Git naman ng Russia, missile ng Ukraine ang tumama sa children's hospital. Dalawang mangingisda sinagip ng Philippine Coast Guard matapos tumaob at lumubog ang kanilang bangka sa Aplaya, Batangas City. Magsasaka, patay matapos umanong tamaan ng kidlat sa Gumaca, Quezon. Nakita ang bangkay nito na may sunog sa katawan. Mga magsusuot ng protest clothing sa sona ng Pangulo sa July 22, posibleng arestuhin ayon sa Secretary General ng Kamara. Pero ayon sa isang mambabatas, paglabag yan sa kalayaan sa pamamahayag. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.